Huminga ako ng malalim, tila malalasahan ang alat dagat na hatid nito, maging ang pagdaplas ng tuyong hangin sa aking balat ay ramdam ko. Ma'am Alora, aalis na ho ba tayo? Nilingon ko si Mang Karding, bitbit ang malita ko. Tumango ako dito at nauna nang naglakad patungo sa kotse. Sumandal ako nang upo sa car chair, at inayos ang suot na sunglasses. Tumulak na ang sasakyan, nanatili ako sa ganoong posisyon, habang tinatahak namin ang daan pauwi sa mansyon. The sun was already dipping behind the horizon, yet I could see the thick gray clouds that were cast over the sky. I felt really tired, parang gusto ko na lang matulog. Iniisip ko pa lang ang dadatnan ko sa mansyon, ay nawawalan na ako ng lakas. Mom called me last night. Hindi na ito makapaghintay na hindi ako umuwi. Marami akong idinahilan dito, ngunit hindi niya iyon pinaniwalaan. I don't buy any of your bargain explanation, Alora. Umuwi ka dito bukas na bukas din, kung ayaw mong ako ang pumunta dyan. She shouted over the phone. I know, Mom. Pag sinabi nito at gagawin niya ang banta nito ora mismo. Mom, huwag ka nang magalit. Ano bang gusto mong pasalubong? Masuyo kong sinabi. I bit my lower lip and wait to her reply. Just go home. I'm worried about you. 2 months vacation is too long, hiha. Marami ka pang naiwang trabaho dito, kailan mo balak harapin ang lahat ng ito? Hindi kaya ni Elwood gampanan ang lahat ang trabaho ng mag-isa. I sighed at that, naiintindihan ko kung ano ang gusto nitong gawin ko. Gusto niyang ako mag-take over ng ilan properties na pinamamahalaan ni Elwood, para hindi ito mahirapan sa pagpapatakbo ng kumpanya. Yes, Mom, I will. I'll be home next week. No, gusto ko bukas na bukas din, ay nandito ka na. I know what you're doing out there. Kailan mo ba titigilan ang paghahanap dyan sa asawa mo? He's already gone, why didn't you accept it? I shut up my eyes painfully. Nais ko man salungatin ang sinabi nito, ay hindi ko ginawa. I still have respect for my mother, kahit pa hindi ito boto kay William noon pa man. Alright, I'll be home tomorrow, I said in a low-tone voice. I dropped the call and turned my eyes at the small downtown. The night rolled in over the wooden trail, only silence lingered in the air. I gasped heavily, shoving my face frustratedly. Bakit ngayon pa? Bakit kung kailan nagkakaroon na ng linaw ang mga plano ko? Pumikit ako ng mariin, unti-unting bumalik sa akin ang tagpo namin kanina ni Gab. His kiss was warm and passionate. The heat flowing throughout my body. I forgot how it was to kiss him back. I felt like I was walking on air. It was enchanting the way his lips connected mine. Gab, I whisper. He leaned down and softly kissed the tender area at the base of my neck. I felt myself being pushed against the car chair. Right hand flowed onto my open skin, I felt the other hand slide through my mountain and onto the shirt of my dress. This is not what I'd thought would happen. Wala akong pagpipilian, kundi ang kumapit ng mahigpit sa kanyang malapad na mga balikat. I slowly pulled him to me, wrapping my arms around him. I couldn't feel the world around me melt away as he squeezed my back. Alora, he panted, his voice low and husky. I drew a deep breath bago umayos ng upo. Hinubad ko ang sunglasses kong suot, at sinulyapan si Manong Karding. Kamusta ho sa bahay nang wala ako? He glanced at me at the rearview mirror, before he turned his eyes on the road. Ayos naman, ma'am, lagi din bumibisita doon si Sir Elwood, aniya. Sumilay ang simpleng ngiti sa labi ko, nang marinig ang pangalan nito. Dahil kay Ellie kaya kampante akong wala sa bahay. He's my partners in crime, my salvation and my superhero. Whatever they called it, BFF or friends with benefit. Isa siya sa pinagkakatiwalaan ko sa lahat, lalo na pagdating sa usaping puso. Pinagsawa ko ang mga mata sa nadaraan ng puno at talampas, sa likod nito ay ang malawak na dagat ng Queensland. Sa kabilang panig naman ay ang syudad nito, kung saan ang aming tungo. Umangat ang likod ko mula sa pagkakaupo ng mamataan ng madereanang barangay. Mang Karding, pakidaan mo muna ako kila William. Sige po, aniya at mina ni Obra ang sasakyan papasok sa eskinita.
Madilim na buhat ng pumaroda ang sasakyan namin tapat ng simpleng bakuran. Mang Karding, pakibabaho yung malita ko. Utos ko dito bago lumabas ng sasakyan. Tiningala ko ang konkretong bahay na hindi mababakasan ng karangyan. There are no drapery curtains at the windows, tanging jealousy lamang ang naroon kung saan tagas-tag-usan ang liwanag ng araw. But every line was clean and straight, the color is skim brown and white, na dumagdag sa kasimplehan nito. Sinulyapan ko ang bahay kubo na matatag na nakatayo sa bandang gilid bakuran. Doon ay may kawayang lamesa at upuan. Nalililiman naman ito ng puno ng mangga, madalas din umakyat dito si William pag hinihiling kong ikuha niya ako nito. Tanda ko din noon, dito kami madalas tumambay ni William pag binibisita ko siya, dito rin kami madalas mag-aral ng paksa sa eskwela, at kung madalas ay tinutulungan niya ako sa mga assignments ko. I smiled painfully, bago ibaling ang pansin sa nakasaradong pinto. Tao po, ilang pagkatok ang ginawa ko, bago ko maramdaman ang pagpihit ng pinto pabukas. Ate Alora, kunot ang noong bungad nito sakin, Ate Alora ikaw nga. Aniya sa maluwang nangiti. Zia, agad ako nitong sinalubong ng mainit niyang yakap na siya ko naman ginantihan. Kamusta kayo dito? Sabi ko, nang kumalas ako mula sa pagkakayakap. Ayos lang ate, pasok muna kayo. Bakas sa tinig nito ang pananabik, lalo pa nang hilahin nito ang palapulsuhan ko papasok sa loob ng bahay. Kuya Isea, Kesha, hali kayo dali nandito si Ate Alora. Tawag nito sa dalawang kapatid pa. Agad naman lumabas sa isang pinto si Kesha, na bakas ang saya sa mukha buhat nang makita ako. Ate Alora, agad rin ako nitong sinalubong ng mahigpit niyang yakap. I laughed, my heart filled with joy, dahil sa mainit nilang pagsalubong. Akala namin hindi mo na kami dadalawin dito. Na-miss ka namin ng sobra. Kesha pouted her lips sweetly. Hindi ko pwedeng hindi ko kayo dalawin, naging busy lang ang ate nyo, kaya hindi ko kayo madalas madalaw. I smiled at her and tapping her head gently. Sa lahat kasi ng kapatid ni William itong si Kesha ang pinakamalapit sa akin. Ito rin kasi ang pinakabunso sa lahat, habang pumangalawa dito si Zia, at si Isea. Teka nasaan pala ang kuya nyo? Nilibot ko ang mata sa buong kabahayan, kung dati ay pawid at kawayan lamang ang tumatayong haligi ng kanilang tahanan. Ngayon ay purong konkreto na ito. May platada at well-painted na rin. Maging ang sahig na dati sementado, ngayon ay naka-tiles na. May second floor na din at ilang silid ang dating simple lamang na barong-barong. I'm impressed, dahil sa pagsusumikap ni William, kaya gamaan ang dati mahirap nilang pamumuhay. Nasa kwarto niya, kadarating lang galing opisina, sagot nito sakin. May pasalubong pala ako sa inyo. Nilingon ko si Mang Karding na siya naman binaba ang dalang malita na agad binuksan. Wow! Para sa amin ba ang lahat ng ito? Tila hindi makapaniwalang sambit ni Kesha. Isa-isa nitong nilabas ang ilang damit, bags, books, chocolates at make-up kit, na nilaan ko para sa kanilang dalawa. Syempre para talaga sa inyo yan, sabi ko sa mga ito, habang pinaghahatian ang pasalubong ko. Kesha, Zia, agad na umangat ang tingin ko sa boses na nagsalita. Pababa ito ng hagdan wearing his plain white t-shirt and six-pocket khaki short. His dark narrow eyes pinning me at the floor, hindi rin mababakasan ng ibang emosyon ang mukha nito. Kuya, may pasalubong din para sa iyo si ate, pagbibida ni Kesha dito na itinataas ang libro na hawak. Hindi ito sumagot imbes ay tinuloy nito ang pagbaba. Tapos nyo na ba ang mga homeworks nyo? Syempre naman kuya, kami pa ba? Zia quickly said, minabuti nitong hilahin ang malita sa salas, at sabay nilang binuhat para elapag sa mesitang naroon. Tama na yan, maghain na kayo ng hapunan, utos nito sa dalawa, habang diretso ang tingin sakin. Magandang gabi, balita ko kakauwi mo lang galing opisina. Housework. Hindi ito sumagot. Nanatili ang titig sakin, na parang hindi nito alintana ang tanong ko. Saglit kong nilingon si Mang Karding sa tabi ko, na agad naman tumango sakin bago kami talikuran. What brings you here? He asked, after a bit of silence. I came here for a visit, may pasalubong din ako para sa'yo. I almost whispered.
Bahagya din akong nagyuko dahil sa intensidad ng mga titig niya. Ramdam ko din ang nabubuhay na galit sa puso nito. Iuwi mo na ang lahat ng dala mo. Hindi namin matatanggap ang mga iyan. His voice was as hard as granite. Tumaas ang tingin ko dito na lubos ang pagkabigla. Sandali, para sa mga kapatid mo talaga yan at sayo din. Wala naman akong ibig sabihin sa mga dala ko. I said in a low tone. He smirked, you better live. Kung iniisip mong ayos lang sa amin ang tumanggap ng galing sayo, nagkakamali ka, matigas pa rin itong tanggi, banaag din ang pag-iigting ng panga at madilim na tingin. Hindi ko ito masisi kung bakit ganito na lang ito sakin. Dahil ako ang sinisisi niya sa pagkawala ni William. Alam kong hanggang ngayon ay galit pa rin ito dahil sa nangyari sa kanyang kapatid. Pero alam ko, matutuwa siya sa ibabalita ko. I swallowed forcefully, at buong tapang na tiningala siya ng tingin. There's something you need to know. I can't believe this is really happening, he said, while shaking his head continually. Sinulyapan ko ang loob ng bahay mula sa kubo, kung saan namin piniling mag-usap ng masinsinan. Busy pa rin ang dalawa sa paghahalungkat ng malita. I shifted my eyes to Isaiah, titig na titig ito sa akin. His dark eyes remind me of William, magkasing tangkad din ang mga ito, his stubble jaw and his scraggy face, pati iyon ay kuhang-kuha niya. Marami silang similarities ni William, ngunit hindi ko na lang ito binigyang pansin. Hindi ko din matagalan ang mga titig niya, kaya nagbaba ako ng tingin. Gusto kong satin lang munang dalawa ito. Ayoko sanang malaman nila Kesha at Zia na buhay pa ang kuya nyo, dahil hindi pa nila maiintindihan ang lahat. He sighed at that. I can't promise but I'll try. Alam mo naman na lubos silang nalungkot buhat nang mawala si kuya. Tumango ako dito, ayoko nang makipagtalo pa para hindi na lumaki ang gulo. Karapatan nilang malaman ang totoo, pero hindi ko iniisantabi ang pag-aalala. Kailan ang balik mo sa San Marcelino? He asked in a baritone voice. Muling umangat ang tingin ko dito, at muli ay sinalubong ang nakakapaso nitong mga titig. Maybe next week. After ng birthday ni Daddy, marahan kong sambit bago ibaba ang mata sa lamesa. I'll go with you. Gusto ko siyang makita, he declares, hindi man lang ito nagdalawang isip. Mariin akong nag-iling, hindi pa sa ngayon, gusto ko munang makasigurong hindi siya mabibigla, kung sakaling magkita kayo. He muttered some curses, dahilan para magyuko ako. He is my brother, at karapatan niyang malaman kung sino siya. His voice raised up. Isaiah, hindi ganun kadali ang sinasabi mo, sabi ko dito. He drew a deep breath and turned his eyes on me. And what is the easiest thing to do? Played as a mistress. He accused. I bit my inner lip. Ilang pagsinghap muna ang ginawa ko, para pigilan ang pagbalong ng mga luha, ngunit tila hindi ko kaya. Isa-isang pamatak ang mga luha ko. I'm sorry, my voice was suddenly soft, hardly loud enough to be heard. I simply wiped my tears, and took a deep breath. Bigla ay parang gusto kong pagsisihan kung bakit ko sinabi sa kaniyang buhay pa si William. Whatever your plan is, just stick to it. Sabihan mo lang ako pag pwede ko na siyang makita, he said after a few moments. Nagliwanag ang mukha ko sa kanyang sinabi, at walang hiya ko itong niyakap. Ramdam ko ang paninigas nito. I smiled, alam kong nagulat lamang ito sa ginawa ko. Thanks, I whispered. Napapikit na lang ako nang maramdaman ang mainit nitong palad, na hamagod sa likod ko. Ate, kailan ulit ang balik mo? Pwede bang wag masyadong matagal? Mami-miss ka namin. Kesha, break into tears. Marahan kong ginulo ang buhok nito bago ngumiti. Don't worry, mas dadalasan ko ang pagpunta dito pag naayos ko na lahat sa trabaho. Kung gusto mo kahit araw-araw tayong magkita. Promise mo yan ha? Kesha told me, tumigil naman agad ito sa pag-iyak. I promise. I raised my right hand and giving her my promising look. Sinulyapan ko si Isaiah na tahimik lamang kaming pinaninod. Ngumiti ako dito na siya naman akong tinanguhan. Habang daan ay hindi ko mapigil ang hindi mapangiti. Buong akala ko ay hindi ko na mapapalambot ang puso nito. Ilang taon din ako nitong hindi kinausap dahil sa nangyari. Now I felt relieved, may nabunot na isang tinak sa puso ko.
Mas persigido ako ngayong gawin ang mga susunod kong hakbang. Ma'am, nandito na ho tayo. Pagbibigay alam sa akin ni Manong Carding. Pasok muna kayo, sumabay ka na sa akin maghapunan, ay ako dito. Hindi na ho ma'am. Sasabay na lang ho ako kay Felicia. Sandali ko itong pinanood na pababa na sa kotse. Hindi na ako nag-atubili na bumaba rin. Salamat po, Manong Carding. Sabi ko bago tumalikod para harapin ang magarang pinto. My heart throbs with mixed fears and excitement. Hindi ako sigurado kung ano ang dadatnan ko dito. But one thing for sure, Mom got mad at me. Tumapak ang doll shoe kung suot sa malamig na tile floor. Hindi maiwasang libutin ng tingin ang marangyang tahanan. Good evening po, senyorita, the maidservant greeted me. Tumungo ako at inumpisahang ihakbang ang mga paa papasok. Sandali kong pinasadahan ng tingin ang 2 grand staircase. Sa ituktok nito naghihiwalay ang dalawang hagdanan patungo sa magkaibang direksyon. I can't help but to fix my glance at the ornate lighting fixture from the ceiling. I heard a voice echoing from the distance. Imbes na lumiko patungong living room, ay tinaluntan ko ang daan patungong Commodore. Tatawagan ko na ho sila madam, pagbibigay alam sa akin ng katulong. Maghain ka muna, pakitawag mo na rin si Aling Felicia, utos ko. Opo, agad itong tumalima sa aking utos. Ako naman ay sumandal ng upo sa silya, at pumikit ng mariin. I heard a approaching step towards at my direction, kaya umayos akong muli ng upo at nilingon ito. Elwood, I surprisingly said. Agad na umaliwalas ang kanina'y nakasimangot kong mukha. Hey, aniya na niluwagan ng buka ng mapipintog niyang braso. Tumayo ako't nagpakulong sa tila bakal nitong mga bisig. I miss you. I'm glad you're here. I uttered a small voice. He chuckled and gently tapped my head. Tito invited me, ngayon daw ang uwi mo, he responds. Akala ko ba next week pa? Kumalas ako dito at humalukip-kap ng tayo. I even rolled up my eyes, dahil sigurado akong alam niya ang dahilan. Well, what can I say? Nambubus ka nitong sambit. Akala ko ba baback up-an mo ako? Nagsimula ng maningkit ang mata ko dito. I do my best, but your mom have a strong brain power. Hindi na umobre dito ang mga pakulo ko, you know your mom more than I do, right? He explained. Whatever, I exclaimed and I rolled up my eyes again. Bumalik akong muli sa pagkakaupo. So, how was it going? Walang kaabog-abog itong naupo sa tabi ko, at yumukod sa harapan ko. I creased my forehead, hindi dahil sa tanong nito, kundi sa tahasan niyang paglapit. I flicked his forehead. Ouch! What the? He blurted out, sapaw nito ang nasaktang noo. Pwede ba Elwood, tigil-tigilan mo yang pagpapa-charming mo? Bumenta na yan sakin. He shrugged his shoulder. Malay mo naman makalusot, he replied, with a cheesy smile. Pwede ba? Wag ako. Asat kong sinabi bago ito muling erapan. Hindi na ito nagsalita pa, dahil sa pagpasok nila mommy at daddy sa Commodore. Mom, Dad, lumapit ako sa mga ito at magalang na nakipagbeso. Tumungo lamang sakin si daddy pagkatapos, habang si mommy ay niyakap ako ng mahigpit. Por Diyos por Santo, Maria. Where have you been? She gripped my both shoulder tightly. Mom, ang mahalaga nandito na ho ako. I explained softly. I'm worried about you. What happened to you? You don't look so well, he had, her voice sounding concerned. Mom, I'm okay, I said, then smiled widely para pakitang ayos lang talaga ako. Minerva, bakit hindi nyo nalang ituloy ang pagkukwentuhan dito sa hapag? I'm sure gutom na si Alora, dahil sa mahabang biyahe. Daddy interrupted us. Minabuti nga naming ituloy ang kwentuhan sa hapag. And just I had expected, the dinner went plain and bored. They are talked about business and politics that doesn't really interest me. Elwood and Dad exactly had the same goals in life. Maging sa mga hobbies ay pareho sila ng gusto, like playing golf and tennis. Hindi naman big deal sa akin yon, dahil alam kong gusto ni Dad na magkaroon ng anak na lalaki. Pero ang i-build up niya kay Elwood, iyon ang hindi ko kayang tanggapin. How was your trip in San Marcelino, Hiha? Dad asked me.
Ah, good. I had so much fun. I politely said. Bahagya akong nagpunas ng tissue sa bibig, dahil ayokong pakitang sobrang saya ko sa naging resulta ng bakasyon kong ito. So kailan mo balak pumasok sa opisina? 2 months is long enough para makapag-isip-isip, seryoso na ang boses nito nang magsalita. I sighed at that, walang gana ko rin binaba ang kubyertos na hawak ko. Suddenly I didn't feel much eating. I guessed, it's better kung si Elwood ang magiging mentor mo bilang bagong presidente ng Rising Stone, he added. Sumulyap muna ako kay Elwood na bakas ang maluwang ng ngiti sakin. Huminga ako ng malalim bago ko titigan sa mga mata si Daddy. I decided to move in San Marcelino. I bravely said. Alam kong ikinagulat nila pare-pareho ang naging desisyon ko. Mom dropped her fork and spoon on the plate, while her mouth slightly opened in astonishment. Elwood scoffed, while Dad blinking with disbelief. Siguro, pagkatapos ng birthday ni Daddy ako magsisimulang maglipat. I continued. This is ridiculous, you can't be serious about it hiha. Mom expelled and shifted her angry glare at me. I bite down my lip, ngunit hindi nagpatinag sa tinging pinukol sakin ni Mommy. Give us a valid reason, kung bakit gusto mong lumipat sa San Marcelino. Dad asked me seriously. Binaba na rin ito ang kubyertos, at some andal sa metallic chair. I just wanted to breathe. I almost whispered, breathe, you are talking nonsense. Hindi pa ba sapat ang binigay naming oras sa iyo para makalimutan mo ang pagkamatay ng asawa mo? Why don't you just move on and forget everything behind? Mom scolded. I lower my head down. Lips quelled, preventing a sharp response from my mouth. Gusto ko manipagtapat sa kanila ang totoo, ay maraming pumipigil sakin. Why don't you give her more time to decide for herself? Elwood interrupted the silence. Agad na lumipad ang tingin ko dito, na nagkibit balikat lang sakin. What are you planning to do with your life? You're not a kid anymore. Mom, I know. I'm old enough to handle my own problem. Pagtatanggol ko sa sarili. Then act like one. He uttered sharply. I sighed heavily, hindi ko na pinilit pang sumagot. I pulled out my chair and prepared myself to leave. Where is your manner? Hindi pa tayo tapos mag-usap. Mom raised her voice. I'm sorry, gusto ko nang magpahinga. I said quietly. Sinubukan ko nang ihakbang ang mga paa palabas ng dining area. Alora, narinig ko pa ang pagtawag ni Mommy sa pangalan ko, ngunit hindi ko na iyon pinansin pa. Diretso na rin ako sa sariling silid para magpahinga.